nagisa ako ng sardinas, sinahugan ko ng talbos at dahon ng kamote. Pagkatapos naman namin sunduin si Kenshin, ginupitan ko si uncle niyong hapon at kumain kami ng sushi. Hi, hello, minasan konnichiwa. Tara, samahan niyo kami today's mini vlog. Mga bandang alas 8 ng umaga. Pagkatapos namin hatid si Kenshin sa school. Dahil maganda ang sikat ng araw, kaya nilabas namin ni hapon yung mga putong para mapaarawan. Pagkatapos kung maisampay yung mga nilabhan ko, pasok na ako dito sa loob para magluto ng uulamin ko. Eto ngayon naisipan kong ulamin mga antig ginisang sardinas. Sasahugan ko lang naman talbos at dahon ng kamote. Bale, eto nga po pala yung mga na-harvest ko nung nakaraan. At pagkatapos kong mahugasan, naghiwa na ako ng bawang, sibuyas, tapos lalagyan ko din ng konting sili. Tapos ko naman maigisa yung bawang, sibuyas, sili. Ilagay ko na din kaagad etong sardinas. Alam niyo po mga auntie, eto nga palang sardinas. Bili ko lang yan dito sa amin, malapit sa supermarket. Nakakatuwa lang dahil kapag nag-crave ako ng sardinas, punta lang ako ng supermarket at makakabili na ako. Eto na nga po pagkatapos naman ng ilang minuto, tapos na ako magluto ng ginisang sardinas. Tignan nyo naman tong ulam ko mga auntie, napakasarap. Diba yung mga ganitong ulam talaga yung mga namimiss kong kainin. Ito na nga po yung the moment of truth. Titikman na natin yung nabili kong sardinas dito sa Japan. Itadakimasu. Talbos ng kamote. Sarap. Masustansya. Kung pagkukumparahin ko yung sardinas natin sa Pinas at dito sa Japan, etong sardinas na nabili ko, masarap siya mga auntie at hindi siya malansa. Ewan ko lang po kung ako lang ba yung nakakalasa. Yung sardinas po kasi natin sa Pinas medyo malansa. Ewan ko lang po kung ako lang ng mga auntie. Siguro sa sobrang tagal ko nang hindi kumain ng sardinas natin sa Pinas, baka siguro nag-iba na yung panlasa ko. Kaya pa rin talagang tatalo sa mga pagkain natin sa Pinas. Tapos kung nga palang kumain, nagtupi muna ako. At habang nagtutupi ako dito, merong nag-doorbell. Ito na nga mga auntie, finally, pagkatapos ng isang linggo, dumating na yung pinapackage ko kay Bunso. Ito nga po yung mga pagkain natin sa Pinas. Tapos sana ipapadala namin to sa post office dyan sa Pinas. Kaso nga lang, mahal pala ang 1 kilo. Dahil mahal, kaya sa iba na lang namin pinabitbit. Actually po mga auntie, na unboxing ko na to. Ay upload ko na din. At siguro napanood na po ng iba sa inyo. Fast forward, mag-aalas 3 naman ng hapon. Sinundo namin ni uncle yung hapon si Kenshin sa school. That time nga pala dahil malapit na yung summer vacation nila Kenshin. Kaya etong tanim niyang bulaklak, ay pinauwi na sa amin. Tuwa nga ako mga auntie dahil meron na naman akong aalagaan. Sa tutuwa nga ako kay Kenshin dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nag-alaga siya ng bulaklak mga ante sa school pa. Pagkatapos namin sunduin si Kenshin, umuwi na kami kaagad ng bahay. Itong halaman ni Kenshin, dito ko naisipang ilagay sa may entrance. Pagkatapos kung ayusin yung halaman, si hapon naman sabi niya gupitan ko daw siya. Simula nun mga auntie, siguro mag-aapat na taon, kahit hindi ako magaling, ako na yung naggugupit sa asawa ko. Kahit naman ni Uncle Yo. Sabi ko sa kanya, kulayan ko ng itim yung buhok niya. Kaso nga lang ayaw niya. Ewan ko ba dyan sa asawa ko, bakit gustong gusto niya magkaroon ng puting buhok? Sabi ko sa kanya, kulayan ko siya para magmukhang bata. Ayaw talaga ni uncle yung mga auntie. Kaya nga pagkatapos ko naman gupitan si hapon, alas 6 na ata to, punta naman kami dito sa sushi room. Hindi na ako magluluto ng hapunan dahil ito na po yung dinner namin. Minasang, itadakimasu. Ito ko lang sa inyo, alam nyo ba dati? Bago pa lang ako dito sa Japan, na nagsasama kami ni hapon, siguro wala pang 1 taon. Kapag kumakain kami ng sushi, ayaw ko talaga mga auntie. Dahil hilaw yung isda, parang diring-diri ako noon. Pero nung katagalan na, gusto ko na ang sushi at ito na yung isa sa favorite kong pagkain. Pag nagyaya na si uncle yung hapon na kumain ng sushi, ay tuwang-tuwa na kami ni Kenshin mga auntie. Sa sobrang sarap, napaparami kami ng kain. Pagkatapos namin kumain ng sushi, punta na kami dito sa counter para magbayad. Pagkatapos namin sa sushi room, niyaya ko si hapon na dumaan muna saglit dito sa Abe. Nakakatuwa dahil ang dami na namang sale. May mga nakita ako ditong top na ang mumura lang. Ang mura lang naman, kaya namili na ako ng bibilhin ko. Pagkatapos naming mamili, ay nagbayad na kami sa counter. Pagkatapos naming mamili sa Avail, ay nagbiyahe na ulit kami pauwi ng bahay. At fast forward na nga po tayo, ipapakita ko naman sa inyo ito mga pasalubong galing Pinas. Siguro kulang-kulang 7,000 to 8,000 yung nagastos ko. Kasama na din dyan yung shipping. Ito yung ibang mga kinikrave ko na pagkain natin sa Pinas. Hindi ko napabili yung iba dahil kulang sa budget. At least kahit papano, ay makakain ko na yung cravings ko. So ito na nga po, bali update ko lang kayo ito sa tanim ni Kenshin na halaman. Yung kinuha ko to sa school, lalanta na at parang mamatay. Siguro mga 1 linggo, ganito na yung halaman at nagkaroon na ng bulaklak. Sabi sa akin ni Kenshin, ang pangalan daw ng bulaklak na to ay asagaw. Bulaklak nga po pala 2 klase yan. May kulay pink at violet. Pagkatapos naman ng 1 buwan, ay ganito na kalago mga auntie. Tignan nyo naman, green na yung mga dahon. Sa umaga naman, yung mga bulaklak ay bubuka. So lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and だらんだんキャビーポーみんなじゃあねバイバイありがとうねジェシーから明日を見て